ang prinsesa ng gabi. Sa simula ng panahon, bago pa isinilang ang mga bituin, may isang kahariang nakalutang sa pagitan ng langit at dilim, ang kahariang tinatawag na Lunaria. Doon walang umaga, doon walang gabi, ang lahat ay isang mahabang hinga ng liwanag na walang kulay. Sa palasyo ng Lunaria, isinilang ang dalawang prinsesa. Magkambal silang isinilang sa ilalim ng kakaibang buwan, ang dalawang mukha ng buwan, kalahating ginto, kalahating abo. Ang una, si Solara, ay may balat na kumikislap sa liwanag at tinig na parang awit ng umaga. Ang pangalawa, si Lyra, ay may buhok na itim na parang usok at mga matang kulay pilak na kumikislap sa dilim. Magkapatid sila, ngunit magkasalungat. Saan naroroon ang isa, nagtatago ang kabila. Lumipas ang mga taon at unti-unting natutong sambahin ng mga tao ang liwanag ni Solara. Siya ay tinawag na prinsesa ng araw, habang si Lyra naman ay tinawag nilang anak ng anino. Sa bawat pista, sa bawat dasal, ang pangalan ni Solara ay inaawit, samantalang ang pangalan ni Lyra ay binubulong na may takot. Isang araw, sinabi ng mga pari sa hari, "Mahal na Haring Aldros, ang isa sa iyong mga anak ay magdadala ng kapahamakan. Kapag dumating ang ikatlong kabilugan ng buwan, lulubog sa dilim ang kaharian." At dahil sa takot, ipinag-utos ng hari na itago si Lyra sa pinakamataas na tore. Nagsumamo si Lyra, "Ama, hindi ako sumpa, ako'y iyong anak." Ngunit sa halip na yakapin, isinara ng hari ang pinto ng tore. Mula noon, tanging mga salamin ang kausap ni Lyra, at sa bawat gabi, nakikita niya sa salamin ang isang mundo kung saan siya'y minamahal, kung saan siya'y malaya. Sa ikatlong kabilugan ng buwan, dumating ang hula ng mga pari. Ang langit ay nagdilim, ang mga bituin ay namatay, at ang mga salamin sa tore ay nagising. Mula sa mga refleksyon, lumabas ang mga anino, mga halimaw na walang anyo, mga matang umiiyak ng itim na luha. Bumagsak ang mga ilawan at ang buong Lunaria ay nilamon ng gabi. Sa gitna ng dilim, isang tinig ang nagmula sa tore. "Kung hindi ninyo ako matatanggap sa inyong liwanag, tatanggapin ninyo ako sa inyong takot." At mula roon, isinilang ang sumpa ng buwan. Ang hari at reyna ay nawala sa dilim. Ang mga pari ay nabaliw sa takot. Tanging si Solara lamang ang naiwan, isang prinsesang umiiyak habang tinatabunan ng abo ang mundo. Sa kanyang mga kamay naglaho ang huling apoy ng araw. 300 taon ang lumipas. Muling bumangon ang Lunaria, ngunit wala na ang pangalan ng gabi. Ang mga tao ay nanirahan sa liwanag at nakalimutan ang dilim. Ngunit isang gabi, sa silid ng bagong prinsesa, isang tinig ang nagsimulang bumulong mula sa salamin. "Solara, bakit mo ako iniwan?" Ang prinsesa ay nagising at nakita ang sarili sa salamin, ngunit hindi siya iyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may matang kulay abo. Araw-araw, palakas ng palakas ang tinig, hanggang sa isang gabi, hinawakan ni Solara ang salamin at bigla itong lumambot. Hinila siya ng malamig na kamay papasok at siya'y nalaglag sa mundo ng mga anino. Sa loob ng salamin, walang hangin, walang araw, walang langit, tanging mga bulong at kaluluwang naliligaw. Naroon, sa gitna ng isang trono ng yelo, nakaupo si Lyra, ang prinsesang nakalimutan ng mundo. "Sino ka?" tanong ni Solara. "Ako si ikaw," sagot ni Lyra. "Ako ang gabi sa iyong umaga." Ngumiti siya, ngunit ang mga luha sa kanyang pisngi ay itim. "Matagal na akong naghihintay," sabi ni Lyra. 300 taon akong nakulong sa loob ng salamin, pinagmamasdan ang mundong hindi ako tinanggap. Ngayon, ang liwanag ay luluhod sa dilim, naglaban ang dalawang prinsesa. Ang bawat hampas ni Solara ay nagdadala ng apoy. Ang bawat luha ni Lyra ay nagiging bagyo ng anino. Ang langit ay pumutok,
Ang mga salamin ay nabasag at ang oras ay huminto. Ngunit habang naglalaban, nakita ni Solara ang mga alaala ni Lyra. Ang batang tinanggihan, ang prinsesang kinulong ng sariling ama. At doon niya naunawaan. Ang gabi ay hindi kaaway ng liwanag. Sila ay iisa. Hinawakan niya ang kamay ni Lyra. Ngumiti si Lyra habang humihinga ng huling beses. Kung ako ay gabi, hayaan mong ikaw ang aking umaga. At naghalo ang kanilang mga katawan sa liwanag. Nagliyab ang buong mundo sa kulay abo, ang bagong umaga ng lunarya. Nang magising ang mundo, may araw at gabi na ulit. Ngunit hindi gaya ng dati. Ang araw ay hindi nasusunog at ang gabi ay hindi nakakatakot. At sa langit, ang buwan ay naging kulay pilak na may gintong hati. Tuwing titingnan ito ng mga tao, may dalawang mukha silang nakikita. Ang isa ay nakangiti, ang isa ay umiiyak. Ako si Miss Sira at ito ang kwento ng prinsesa ng gabi. Isang paalala na sa bawat liwanag may dilim na gustong marinig. Kaya bago ka matulog ngayong gabi, huwag kang tumingin sa salamin dahil baka nakatingin na siya pabalik